Telma Pastor. Mahal ng gulay ngayon. Hindi pa. So, tapos na kami. Plain tsaka yung you got it all inside of you. Feel it to be true. And when you dance, I'm in the groove. You make me itong banda, kaya lang kapantay na ito. Lang naman sila ng quality. Ano, good morning. Good morning po mga boss. So, pasyal po tayo sa mga project natin dito lang sa malapit. So, update lang po tayo dito sa modular cabinet. So ito po yung pupunta sa ano. Palimbo ba to? Palimbo? sa taxi kaya baka kaya mo. Oo, Palimbo project. Pupunta na ito. Doon kay Ma'am Telma Pastor. So kitchen cabinet na po yan. So yung mga TV console tapos na po, tapos yung sa may kitchen banda yung cabinet po doon. So nilagay na yata yung ano, yung salamin. So yun yung papasyalan natin dito sa may Palimbo, tapos diretso tayo ng Sampaba dito sa Tuwak project. So ito pa yung gagamitin natin, si Motory. Okay. So sila misis nasa ano pa, nasa may Davao pa, kasama sila yung mga kids saka yung bata. Okay, ito yung gulay sa ano mga boss, sa farm ni nanay dito sa may garden niya. So tingnan natin. Ayun, ang dami na. Nakakapakinabangan na. So pasyalan natin yung gulay ni nanay, mga gulayan niya. So pupunta po sana sila sa ano ngayon, sa bukid doon sa farm. Kaya lang maputik, baka hindi kaya ng tricycle. Baka mahirapan lang sila. Si tatay hindi pa nakaka-recover sa mild stroke niya. Ito yung mga siling green. Ano laki oh. Pwede nang ano to, yung tawag doon, embutido ba yun? Nilalagyan ng palaman ito. Nilalagyan ng palaman, parang Shanghai, parang lumpiang Shanghai, pero yung balat niya yung siling green. So pwede nang ganun yan, papalaman ng ganun. Ang dami oh. Ang dami na, lalaki ng iba. Dami. Tapos saluyot, papaya, kamatis. Yung kamatis medyo nag-alanganin, hindi yata kaya ng tubig. Ayan o, bumibigay yung mga kamatis na sobrang sa ulan, mamatay na siya.
Pero nakapag-harvest naman kami rito. Ayan o, tingnan nyo, iba na yung dahon niya. Mga kalabasa, nakakuha na rin kami. Pipino. So ayun, meron na naman pipino rito. Yung green na pipino. Ayan o, pipinong green. Yan, nakakain na kami niyan. Tapos talong, yan, lagi. Araw-araw na may talong kami. Talong. May sitaw pa rito, kaya lang maliliit pa. Ayan o. Hindi mahilig magpataba kasi si nanay. Tsaka mag-spray ng mga para sa garden. So, natural na natural yung gusto niya. Pero tingnan natin, baka mas maganda kung ma-sprayan dito. Mga bulaklak ng kalabasa, nakuha na rin kami. Talbos. Tapos kamuting kahoy. Ayan, nakakain na rin kami. Ay, kamuting ito, yung ganito. Talbos na kamote. So, nakakatipid naman kami rito sa garden ni nanay kasi ang mahal ng gulay ngayon. So, malaking tulong po sa pang-araw-araw. Okay, tara na mga boss. So, mainit na si Motory. Gasolina muna po tayo. So hindi pa ako naggasolina mula nung punta tayo ng Arayat. So meron pa namang 1 bar na natitira. So gasolina po tayo. So marami na rin yung takbo natin. Nasa 400 ano na to, 470 kilometers na po yung natakbo natin. 379 so 6.6 liters. So yung full tank natin. So, para doon sa project. Let's go. Daan muna tayo kilabat din ulit. Ano yan, Brad? Mag-i-kaping at tayo. Kapi. Hoy, congrats. Kanyang matalagan. Dumating na yung papel ng sasakyan niya. Kape. Wan. Sorry, garapon pa eh. Oh. Okay. So ayan, tara na. Nakain ng Kalimbo project. Okay, so ayan, dito na tayo mga boss. So dalawa lang silang pumasok ayon. So mga boss, meron pa rin tumutulo. May tumutulo pa rin doon sa
dito sa slab. So ano kasi ito, roof deck. So babalik pa naman sana yan si Bio Mike. Siya po kasi yung ano dyan nag-repair. So pero dito wala pa naman. Wala rito, no? Okay. Dito na yung buksan mga ilaw. Lahat ka ng ilaw, buksan nyo nga. Okay, so ito na mga boss, oh. So ito yung update dito. So tapos na po ditong banda. So ang kulang na lang dito yung tubular. So minsan na lang po yan nilalagay. Tapos yung mga pin light dito na 3 watts. Okay na. So hindi pa maayos yung pagkakalagay ng strip light. So paayos natin kay Pato, kay Edwin. So dito, ba't wala bang ilaw to? Ito? Wala bang ilaw yan? Meron. Ba't hindi naka ano? Meron kung hanapin yung switch ng dala ito. Yung iba kasi tayo. Ayun. Okay. Ito naayos na ni Pato to? Hindi pa. Hindi pa? Diyan lang sa yung yun. Hindi niya pa naayos na mabuti. Dapat ayusin niya. Pasabihin sabihin mo sa kanya. Para gumanda yung trabaho niya. So dito yung master bedroom. Tapos na rin po rito. Pati yung TV console. So okay na rin po rito mga boss. Ayan o, nilagay na rin yung ito. Nilagay na. Ayan o. Ganda na. Okay na. So kulang pa rito. So haspe. So gypsum board lang ito mga boss. Gypsum board lang. Tapos pininturan po natin ng haspe. So yung mga ibang gamit nilagay muna namin dito para hindi para mapinturan namin yung pinanggalingan nito kasi galing ito doon sa kabilang kwarto. So nung tapos na kami rito, inilipat na lang po namin mga gamit dito para doon naman yung ayusin natin. So ito naman yung kwarto. Okay. So halos tapos na rito. So dito hindi pa. So naka-shadow line din yan. Okay. Medyo makalat na. Palinisan natin yan. So mas gaganda uli pa ito mga boss pag nakompleto yung mga ilaw. Yung mga center light nya. So dito naman yung sa kabilang kwarto. So dito nagpipinis na sila rito mga boss. White and gold. So yan lang naman yung gusto ni madam. So pati dito white and gold din. So nakaspire na rin to. Kung ano yung design doon sa first room, ganun din po rito mga boss. Ayan. Tapos ito yung sa may dining. So may partition pa po rito yan. So andyan na po, kaya lang saka na lang po natin lalagay yun pag nakapagpintura na tayo. Okay. So ito na po yung last na ginawa natin dito mga boss. Yung cabinet. So ditong banda mga boss. So papaano ko pa to? Ibahin ko pa po itong mga boss. Itong haspi niya masyadong makintab yung ginawa. So okay lang sana yung kintab niya kung maganda yung pagkaka masilya tsaka liha niya. So nakikita yung ano kasi mga dugtungan.
So ang gagawin ko dyan, ipapamasilya ko yan, papaulit ko to. Husband nila po ulit yan. Pero hindi na masyado makintab. Yan kasi mahirap pag kinintaban mo yung isang surface tapos hindi pulido yung pagkakamasilya. Lalo na pag ganitong gypsum board, medyo maano to pag nasobran mo sa liha. Medyo maselan pag nasobrahan mo. Ngayon nasobrahan nila doon sa liha, hindi nakakita ng mga tagalihan natin. Ngayon papamasilyan natin yan, tapos pag pipinturan natin ito mga boss, hindi na masyadong makintab yung gagawin natin, yung tamang tama lang para pulido siyang tignan. Maganda rin naman kasi yung makintab, kaya lang dapat pulido yung ano natin, yung kisame. Kaya lang dito hindi ko nakikita masyado yung ano pagka pulido niya. May mga butas-butas pa. Nasobrahan nila yung liha. So yan, papayos natin yan. Pati dito, ganun din. So halos lahat. So ano tayo? Back to number 1 ulit tayo mga boss. Ulitin po natin lahat yan. So pati dito, ulitin din ito. Pati ito yung mga gilid na ito, ulitin din yan. Pero dito hindi na. Hindi na ulitin yan. Okay naman na to. So ditong banda naman mga boss. So kamali sila rito. So doon sa drawing na architect kasi hanggang dito. Hanggang dito yung module niya. Okay naman to, okay. Kaya lang para sa akin hindi maganda pag ganito na tatabasan mo dyan. So mas maganda na lang na idiretso mo lang dito, magbawas tayo. Bawas tayo dyan. So ganun ang gagawin dyan mga boss. Babawasan natin dyan para diretso na ganun. So hindi rin kasi napansin ni Badinoli. So sabi ko kasi sa kanya noon, kung ano yung drawing, dapat wag nyong i-apply yung ano, basta yung itsura ng drawing kayo nang gagawin nyo. Pero tayo yung nagmo-modular dito, alam natin yung mga ano sa modular, kaya dapat kung ano yung mga mali na nandun sa drawing, yun yung iwawasto natin. So ang pagkakano naman ni Badinoli, kung ano yung nasa drawing, yun din yung gagawin natin, susundin. So dito kasi pag ganitong may kanto na, ibang module na dapat yan. So ang ginawa nila, tinabasan nila doon. So ganyan yung naging resulta. So ganun na itsura niya sa likod. So ganyan ang itsura niya. So hindi na maganda. Kung iaasa ko lang talaga sa kanila, tapos hindi ko titingnan, hindi maganda yung magiging resulta ng project natin. Hindi maganda. So dapat nakabantay pa rin ako para masigurado yung quality ng trabaho natin. So kahit sino pa yung humawak, nasa akin pa rin yung dapat yung huling desisyon kung pasado ba sa akin o hindi. Kung pasado sa akin, wala na akong dahilan para i-present doon sa may-ari ng bahay. Hindi ako mahirapan. So kung okay na sa akin yung ginawa nila, pag may hindi nagustuhan yung kliyente, ako yung mananagot. So lahat po ng decision dito dapat ako yung titingin. Kasi kung magkamali man sila, ako kasi nakaharap dito eh. So hindi naman yung mga tao natin, mga tropa natin. Kaya ito, para sa akin, ayusin po natin to. Kung mas maganda yung mag-present kayo, talagang buo yung loob mo, hindi yung nakikisugal ka. Hindi pwede rin sa akin na kung yung mga pwede na yan, hindi, okay na yan, hindi pwede po yung ganun sa akin. Gusto ko, pag sinabing pag ipipresent natin, dapat sigurado po tayo. Hindi yung pwede na yan, yung ganyan. Dapat yung talagang pwede na. Ganun dapat. So ayun, kahit magastos, natin yun, i-repair po natin yung TV console na yun. Di bali nang hindi tayo kumita, basta maganda yung trabaho natin.
So, ganyan. Kaya sabihin mo ano, yung baka hindi maniwala yung mga iba, huwag ka lang, ikaw pa, hindi ko kikita. So, mahal din po kasi yun mga boss. So, okay lang. Basta importante, maganda yung trabaho natin. Okay, tara na. Punta naman tayo sa kabila. Kabilang project. Okay, dito na tayo mga boss. Ghost project. Okay. Update po tayo rito. Wala pa. Di ba pwede magbuhos? Ay, meron na pala. Napagbuhos na pala rito. Ang laki oh. So ito yung walang poste, walang foundation itong building na to. Kaya makikita nyo yung laki ng mga ginawa nating foundation niya. Talagang binuhusan natin ng sobra-sobra. Tapos dito nakapagbuhos na rin tayo rito. So yung gagawin na lang natin dito yung plinth beam, plinth beam tsaka yung grid beam. So may grid beam pa po yan na gagawin. So halos ilan ba yan? 1, 2, 3. So tatlong biga yung gagawin natin dito. So ito yung mga column natin. Column natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ayan, shoutout kay Sir Ernesto Hill Chan at kay Ma'am Aurora Chan. Okay, 2-story building. Pero ito naka na to, yung bubong nito roofing na, hindi gaya dun sa kabila na naka-slab. So ayun ang gagawin natin. Tapos doon sa front ng bahay na to ay may iba yung perspective niya. So pakita ko na lang dyan sa screen yung perspective niya doon sa front ng bahay. So kaya ganyan niya mga boss, kaya malaki. Kasi itong bahay na to, itong dating building niya, wala pong foundation, yung sinabi ko na kanina. So ayan, lagyan natin sobrang luwang, nasa siguro to 150 by 2 meters. Tapos yung lalim niya nasa 300 siguro. Tapos ang mangyayari dyan, magtatay beam pa po tayo, yung sinabi ko kanina. Tie beam, tapos grid beam, tapos magbiga rin tayo dito para sa second floor, tapos dun sa third floor bago mag roofing. So apat, ewan ko lang kung malalagyan pa ng plinth beam dun sa mga bintana, lintel beam para sa mga bintana natin. So yun yung gagawin nila. So pagkatapos na ito, may layout lang ito na mabuhusan lang, makapag slab na po tayo rito, dire-diretso na po yan, mabilis na po yan. So sa una lang po naman kasi medyo mabagal kasi sa sitwasyon natin, tapos dun sa mga mga tubig. So gumagamit pa tayo ng submersible para higupin yung tubig bago tayo magbuhos. So ngayon magbubuhos po tayo, nasira yung natin, yung mixer natin, kaya mano-mano po tayo. Mano-mano po tayong magbubuhos ngayon. So ayun mga boss, mano-mano po tayo, mano-manong buhos. So marami naman sila. Tingnan natin.
Hindi natin gano'ng kalalim. Kalalim. So, yan yung mga pumasok ngayon. 15 po sila. 15 po yung mga pumasok ngayon mga boss. Tara na tayo sa puro training ay. Okay, dito na po tayo. Dito si architect. Oh, nakapintura na oh. Ay, nakapagmasilya na tayo. Bagong gupit ah. Data dan? Okay. Ayan, partition na po tayo rito mga boss. Partition. Nakahulog mo lang ata, Brad? Malisa rin lang. Ha? Nakalisa. Okay. Partition. So, drywall partition na yung mga boss sa gypsum board. Ito yung ilalagay natin. Tapos pati dito, malalagyan na rin yan. Ditong banda. Kaya lang, kapantay na ito. Dito na. Dito na siya. At ito yung pagpantayan nyo na. Mading ata na, ikatin nyo ata. Ata walang gal. Mali ata. So, pangantay sunod ka. Mali, ito yung ano. Ato, ito yung pagpantayan eh. Ato, siyempre nakasalok-kalumag lang aja, isa aja yan. Na. Tapos aja ko ay nanay ay air vent nga ko ay sa atin eh. Ikabilyo ato eh. Tagagaysa. Saan lang nga natin? Ikabilyo ta ano, butawan niya aja yan. Okay, so ito yung air vent dito mga boss. So lalagay po ito dito. So ganyan siya nakatago para lumabas daw yung singaw ng init ng hangin. So ilalagay natin dyan. Tapos ano yan, tatabasan natin tong board para dun labasan ng mainit na hangin. Okay, so ganun. Tapos pagkatapos yan pwede nyo ng kornisahan. Kornisahan nyo ng 45. Okay na. Tapos kuha na rin kayo ng kornisa doon sa bahay para yung MLB. Yung ganon. Kung meron yatang natira rito, wala. Wala ba? Kung wala, kung walang natira, kuha kayo doon sa bahay. Bilangin ninyo. O, ayan. Ayan yun, iba. Ito po. Iba to. Iba yan. So dito ganun din. Isa dyan, isa dito, isa dyan. Oh, pero last na to ah. Yan ang unahin ninyo. Okay. Tapos sa labas, PVC ceiling po tayo. Ate, PVC ceiling nga to. Ay, shoutout kay Ma'am Elizabeth. Siyempre, shoutout kay Sir Ronnie at saka kay Ma'am Kay. Okay na. Ayusan. Pintasan? Bulbulanda kami pala. Bulbulanda kami pala. Mabati na pala lahat. Hindi naman
Wala ito po. Ito ni po. Bigla yung tigsik na. So dito PVC ceiling po to. PVC ceiling hanggang doon. Ito na yung kabilang side. Yan o, naglagay na sila ng ano ba yan? Aluminum glass. Sliding glass. Sliding window. So ito na po yung CR dito. Siyempre may drainage din. Okay na. So ililipat pa to. Ayan na, itsura na ito. Ito yung last na pagmeetingan nila. Okay. Ito, CR. So dito sa partition natin, sa drywall partition, so may dalawang klase ito, stud saka yung tracks. So yung ginamit natin dito, puro studs na lang. So yung studs, may ganito siya. Ayan. Pero yung tracks, wala na po siyang ganyan. So diretso lang siya. So dito, puro studs na lang po yung ginamit namin. So wala rin kasi silang tindang tracks. Pero walang naman siyang pinagkaiba doon. Yun yung pinagkaiba nila, yung isa walang ganun na parang kanto. So pares lang naman sila ng quality. Okay, so ang ginagawa na lang namin para maging parang tracks, ayun, niyupi namin yung dito niya. Pagsusuksok namin ito. Okay, kasi yung studs kasi, yung tracks kasi walang ganito. Pwedeng isuksok mo na kagad yun. Hindi mo na kailangan yupiin yung gaya na ito. Hindi mo na yupiin ng ganyan. So mas mabilis sana kung meron yun. Pero okay pa rin naman, mabilis pa rin naman yan na maglagay. Okay, tara na mga boss. Okay, so pauwi na po tayo niyan mga boss. So bali, yung ibang project natin, bukas ko na lang pasyalan. Kasi masyado na rin mahaba itong video natin para sa manonood. God bless po sa inyong lahat mga boss.